Mga pastor, isa na po kayo. Hindi ako kasi guwapo na pastor nyo. Panagtag ko po ah. Dahil napahaba ng panahon, medyo nagastos na yung aking katawan. Pero, nabiyaya ng Panginoon ay buhay pa rin. Kahit ako'y retire na sa pastorate, meron akong Bible study na hawakan. Hindi lang masyado, alam yun sa atin. Pero alam na Panginoon. So sa oras ito, ang totoo ay wala akong formal invitation na galing kay pastor na doon ako sa Taytay. Kung bakit narito ako, dahil yung aking postisa nasira. Kaya salamat naman sa Panginoon sa ating pumangkin, kay Sister Liway. Mayroon siyang kaibigan doktor, magaling din magawa ng ngipin. Kaya ito kami ni aking ngipin ay mubabol. Sa inyo, hindi. Kung ayaw kong gamitin, pwede kong itago. Kung gagamitin, resort. So, ang amin na mahal, ang oras natin ay 11, 10, 11. Ilang oras ba ang preaching dito, Pastor? 45. Ha? 45. Yan ay ang pinapakaikli kong nagtuturo. The shortest time of my preaching, pero hindi ako mga kapatid preacher. Ang nakil, dito kanina sa aking pakikinig, ang pastoran nyo, hindi yan si teacher, preacher niya. Kasi sa teaching, mayroong tanungan yan kung anong iyong tinuturo. Kasi Sunday is school. So sa school, ang teacher nagtuturo, ang mga estudyante, tatanong ko, hindi nga lang. So, sa akin po mga kapatid, iba next time kung ako ay teacher. Pero dati akong preacher. Sa matagal natin pag-aaral sa mga kasulatan, ang preacher kasi talagang bukan na bukan mag-drive ng sasya ng Diyos. Si Pastor dapat uninterrupted yung mga salita niya. Parang hindi madapuan ng langaw yung mga natin. Ang hindi kaya, sa inyong mga asawa, pati yung pamilya ko po ay saludo, na kayo ay tinawag ng Diyos na maging lingkod na. At dahil tinawag niya kayo, hindi kayo niya pababayaan. Amen. Ang ating pag-aaral na yung bagay, medyo wala akong outline, pero mayroon akong line out. Wala sa Holy Spirit. At hindi ka wala na ano dito sa atin PowerPoint. So mga minamahal, ang aking hingi sa inyo kung kayo po ay may mga Bible, samahan niyo ako lagi. Kasi ako pag nag-preach sa amin, yung congregation ito napabasa ko yung Bible, kaya medyo matagal. Alam ko bakit? Kasi ang layo niyan, para kayo po ay hindi dyan mahuring. Nagabakay ba si Pastor Pablo sa Gawa 20, nang siya mangaral, umabot lang madaling araw. Apostol na, very powerful, spirit-filled. Pero may nahulog mula sa bintana, kaya katulog. Sila ba ba siya? Sino yun? Ang pangalan? Ha? Si Eutychus. Pero doon may miracle kasi nahulog siya sa mula sa second floor, namatay siya. Ang ibang nakinig buhay, siya namatay. Pero nang siya pinag-pray, miracle nangyari. Ang servisyo, puro himala na ang Diyos ay nalalaki. Ako naniniwala mga kapatid, I feel the presence of the Holy Spirit in this place. At ang pangalang simbahan niyo ay Bethel. Alam niyo kung kailan nagsimula yan? Ang salitang Bethel. Ang Bethel ay a word, Hebrew word. Ang equivalent niya sa English ay the house of God. Pastora, parang ayaw yata okay. So, nangyari yan na naging pangalan kay Bethel kasi ako ay pinapunta ng nanay at tatay na doon sa kanyang tiyuhin sa bandang Syria. Na doon siya maghanap ng magiging asawa na magiging kanyang pinsan. At nang siya dadaan,
malayo paglalakbay, nakatulog siya doon sa isang puno ng kahoy. Ang lugar niya dati ang pangalan ay Los. Nang siya po yung makatulog, ang unan niya ay bato at nanaginip siya na mayroong hagdan mula sa langit ng lupa. Ayaw ko nabasa niya sa 26 na naman yan, mga chapter 20. At doon ang mga anghel ay bumaba at umakyat. Nang makagising si akong sabi niya, I believe this is the house of God. May connection ang lupa sa langit. So, ang house of God is composed of the heaven and the earth. O aking isipin. Kasi sabi niya, house of God, nandun siya sa lupa, nandun sa langit yung amen. So mga kapatid, konektado kayo sa langit, pwede ba natin palakpakan? Parang mali yata ang sabi ko. Dapat ang salita ko palakpakan natin, hindi lang pwede. Kasi yung pwede parang nakikiusap pa tayo sa inyo eh. Pero pag Diyos ang pinag-usapan, dapat palakpakan siya. Yes! Pero yan, salita pati ako. So mga minamahal, ako po ay magkukuha lang ng tinatawag na K-verse. At yan ay maraming susunod-sunod na talata ang ating pag-aaralan. Kaya umanda tayo po, dapat kayo ay bukas at ibibigyan at sundan nyo kasi 45 minutes lang ang bigay sa akin. At sasabihin ko sa inyo, hindi ako magaling na manimita. Ako'y nakatapos ako pinag-retire ng ating organization dahil batas yan sa ating organization magpasol. Pero ako, buhay pa, malakas kahit pa yan. Nakakaakyat pa ako ng interview ko na mataas. Ang interview ko ngayon ay 74. At ang sabi ko sa Panginoon, ayaw kong mamatay na may sakit. Bakit? Kasi ikaw Diyos ng himala. Kung mamatay kung may sakit, nakakahiya ka ng Diyos ko. Totoo yun. Tinatayo ko yung salita yun. Hindi ako nagdudula dahil kilala ko siya. Kaya ang mga Kristiyano dapat kung anong turo sa ating salita ng Diyos. Hindi lang mapakinggan, kundi dapat yan ay paniwalaan at ipapapay. So lahat na itinuturo dito mga kapatid ay mga powerful word of God yan. Lalo na kung ito ay revelation ng Espiritu Santo. Di ba bakit maraming mga Kristiyano na magagaling ang salita? Napapahanga yung tao. Kaya pagkatas, parang wala kapangyarihan. Sa atin, sinasabi ko sa course where pamilya at tita na diyayawa, kung mabawasan yung ating a statement away, isa po yun ay yung moving ng Holy Spirit sa buhay ng mga Kristiyano. And without the move of the Holy Spirit, even the strongest Christian will fall down at the time of Satan and his demons. Sa pagsubok na dumarating at mga susunod. So, mga minamahal, sa inyo ko sa aklat ng buwan. This is nice. Gospel of John. Ay, malitin na akong New Testament kasi wala akong plano mag-preach dito. Yan lang. Naman ang bisita din sa Sister Biway. Kasi namin naman pala na nandito ako, kaya ito naman mga kasapahan. Hindi naman ako makareklamo. Mabuti naman pala. Baka man to sa akin parang hindi ko ginusto na gano'n ang talim. Eh, may plano ang Diyos siguro. Purpose. Kaya sabi ko, all things work together for God, for the call of God, for the equal of God, according to His purpose na. 16 mga kapatid. There's tingin mo na verse 26 bago pumunta tayo sa 16. Verse 13 hanggang sa 18 din. O yan sa sulat ni Apostol Juan. At ang inyong pastor dito ay ang pangalan ni siya sa mga apostol. Kasi si Felipe, apostol ko yan. Kaya tinawag siya. So, sabi dito mga kapatid, yung aking po, the New Testament ay English.
So, pasensya na kayo kung nagpa-English ako ngayon sa inyo halaman, no? At siguro ako, nila, nakaya itong pahayag ng Holy Spirit sa mga salitang Tagalog. Ganun to ako niya ginagamit. Kaya basahin ako natin sa dito. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, he shall testify of me. Okay. 15 to kapatid, 15:26. Oh. At papasok tayo sa 16, 13 to verse 15 din. Chapter 16, 13 to 15. Ito po ang aking dadalhin sa mga kapatid ay about the Holy Spirit. So, ang sabi po dito sa 13, howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all the truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, He shall speak, and He will show you the things to come. Sa 14, He shall glorify me, for He shall receive of mine, and show it unto you. And all things that the Father hath are mine. Therefore, He said that I shall take of mine, and He shall take of mine, and He shall show it unto you. Yan po ang ating pag-aralan. At ang pinaka-isang verse para sa Romans 8:14. Itong lahat ay tungkol sa Holy Spirit na kami naman na may ugnayan sa ating buhay bilang mga Christian. Sabi nga kapatid, but as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu, sila yung mga anak ng Diyos. At ang Espiritu ito mga kapatid ay ang Holy Spirit. At ang tanong dito sa inyo ay, lahat ba mga anak ng tayo ng Diyos? Yung kapatid natin galing Kuya ba yan? Na nakawit? Bakit sabi niyo may bisita dito? Bakit bisita? Hindi natin siya dito nagtutok? Pero kapatid siya. Di ba? Hindi, yung kapatid, ha? Pero Christian siya. Ibig ko sabihin lahat dito tayo mga tumanggap na sa Panginoon. Okay. So, kaya nasabi natin na may bisita. Kasi hindi siya taga nito, taga Kuya siya. Pero hindi siya bisita sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, yung lugar, napasya siya. Pero hindi siya nasabing hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya nandito siya ngayong umaga. So, salamat sa inyong pag-welcome sa akin at sa pag-welcome din sa bawat isa, lalo na sa Panginoon. Ang aming na mahal, pinamagatan ko ito sa wikang English. The importance of the guidance of the Holy Spirit in our personal life and ministry. Ang kahalagahan ng gabay ng Espiritu Santo sa ating personal na buhay at sa ating ministeryo sa Panginoon. So, bago ka naging minister, ay naging personal relasyon ka muna sa Panginoon. Kaya dito ang sinabi kanina ni Apostol Pablo sa Romans 8 ay ang bawat pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, silang mga anak ng Diyos. Ang problema, mga minamahal, alam ba niyo kung paano tayo dapat nabahay ng mga Spirit? Kilala ba niyo? Ay kung hindi kayo magkakilala, paano ka dapat nabayan? So ibig sabihin, the believer of the Holy Spirit is talking to one another. May usapan sila. Saan kaya nakukuha yun? Mga kapatid,
manalangin muna tayo. Pero bago tayo manalangin, mayroon isang awit na pinalala sa akin, yung invitation sa presensya ng Holy Spirit. Alam niyo, Holy Spirit, narito na siya. Pero ang sabi ng in your presence, Lord, I find no peace. Nakanta ba yun dito? Kasarap. Ay, kaya ako ngayon ay awit mag-isa ko lang. Sabi ng awit, in your presence, Lord, I find the peace. I need. In your presence, Lord, I find the way to carry on my ministry. Dahil pag Kristiyano ka, kailangan mo yung peace kasi ginugulo ka ng tentasyon. No problema. So, you need peace. And only the Holy Spirit can give you that. Diba kapabili yan sa atin? At sabi doon, in your presence, Lord, my strength revive. Kasi naghihina din ang Kristiyano. Ikaw, Pastor, nakaranas na, hindi ka talaga nang hina. Anong hina? Ako maraming paghihina, kaya humiyugot ako ng lakas na Diyos. Kaya ako buhay ba? 4 times ako sabihin ng kamatayan, pero walang hospital akong pinuntahan. Direkta ako sa PBD Hospital. At buhay pa kami. Kaya yan ang ating matapang at pinagmamayabang na Diyos na nakilala ko. At hindi ako magaling. Hindi ako magaling na kapagturo. Ang Holy Spirit, ang Mother. Pero isinusuko ko ang aking sarili. At dapat tayo makisal ay gano'n. Natin po pakinggan ang salita ng Diyos natin. Napakahalaga po ito. Kasi ito po ay kailangan natin yung tatawag na guidance. Nagtatalakay ko yung guidance mga yan. Kaya nga lahat mo na po ito na yun. At kung man magkakapila, sana ito, hindi lang sana, sorry. Hindi pwede sa Kristiyano yung salitang sana. Kaya yung sana ay alanganin ko yun. Kailangan ay marunong ka ng awit nito. Kasi ito nagpalakas sa akin sa ministry ko na mula pa sa ikang hanggang tayo kaya hanggang mag-retire ako sa pagkakastor. Pero ako nag-retire sa pagtuturo ng Word. Salamat sa pagkataon na ako ay imbitahan na ako panakalangan ko kasi hindi ako prepared. Pero prepared naman ako Spirit. Saya umawit na in your presence, Lord. In your presence, Lord, I find the peace I need. In your presence, Lord, my fears subside. In your presence, Lord, I find the way to carry on. In your presence, Lord, my strength revived. Ulit ng strength. Fall on me, yes, fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, your breath anointing. Holy Spirit, fall on me. You're my heart desire. You're my destiny. It belongs to you through all eternity. Fall on me, yes, fall on me, Holy Spirit. Fall on me, Holy Spirit. Fall on me, your breath anointing. Holy Spirit, fall on me. Yes, Holy Spirit, fall on me. Naman namin sa pangalan ni Jesus. Banal na Espiritu na lagi namin kasama. Kami po ay lubos na nagpupuri sa oras na ito. Nasa iyong kapangyarihan, kami po niligtas lahat at nagtayo ng isang sanktuaryo sa lugar nito, Lord. Salamat sa iyong pagkilo sa buhay ng mga lingkod mo. At sa mga anak, Panginoon, na tinipon na ito ngayon. Lord, I pray in the name of Jesus Christ, Holy Spirit, the great teacher and the revelator of the wisdom of God. Lord, for ang nabuksan mo muli, Panginoon, ang kayamanan ng karunungan, ng kaalaman ng iyong mga salita, na mayroon ang kapangyarihan. Not only, Lord, for healing,
what for power to move and to minister for your glory and honor and to the strengthening of your children, Lord, in this place. Sa oras na ito, na nagagalak po ako, Lord, akin po patuloy na pinapakumbaba aking sarili. Huwag mong pahintulutan, Banal na Espiritu, na magsalita ko ng aking sariling karunungan at ng sarili kong mga kakayanan. Dahil ikaw ay hindi malalhati. At yun ang aking malalim at patuloy buhay na hiling. Habang itinatayo ako sa harapan ng mga tao para ituro ang iyong mga salita. Lord, malaya kang kumilos. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga kapatid na leon na makikinig. Buksan ko rin ang makalangit na pangunawa. Heavenly understanding, Lord, dahil ang salitang ito is not for the world, knowledge and wisdom, but is heavenly revelations. Ang Lord, kaya kami ay bayagan mo na makalangit na makabayagan salita na makapangyarihan at matagumpay dahil kami ay naglupa sa lupa na maraming aming harapin na mga pagsubok tukol sa buhay ng hanggang ito kami ibagsak sa aming pagkakristyano. Lord, I pray, huwag mong pahintulutan na mangyari sa iglesia ito. Let them always be, Lord, sensitive to your prompting sa iyong mga palaala. Ikaw po, Panginoon, ay laging lang natawagan dahil ikaw ay nasa sa amin. At ikaw po ay magsasalita. Kaya sa oras na ito, hindi lamang sa preaching, hindi lamang sa school, kahit saan kami naroon dahil nandoon kahit saan kami naroon. Diyan sa mo sa banal na kasulatan, ang presensya mo ay pinupuno ang langit at lupa, lahat ng dako ng mundo, ilalim ng lupa, ilalim ng dagat, ilalim ng lahat ng mga nakatago na bagay, mga sa kadiliman, Panginoon, wala pong natatago sa iyo. And in your power is there also. Yes, salamat sa Diyos sa iyong ihahayag sa iyong kalagitnaan. Ikaw lang po, Panginoon, maluwag natin. Tulad ito ang aking dalangin, gamitin mo lang iyong lingkod ayon sa iyong kagustuhan. At yan po ay aking kagatakan para sa aking mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Namin na lahat. Ang ating po pag-usapan ay tinatawag na big guidance. Okay. Ang Palawan po ay saksak ng mga tourist destination. Alam niyo kung bakit sinabi ko yan? Dahil maraming mga foreigners ang dumadala dito. Mamangan sila yung mga pila. Hindi sila makarating sa mga gandang lugar kung walang tourist guide. Tama ko ba? So, sa tourism natin na industry, ang may authority dito hindi yung ang turista, kundi yung guide. Ano yung ibig sabihin? Kasi kung saan sila pumunta, halimbawa, lumapag sila sa Bento, pumunta sila ng underground, alam ba nila mag-isa sila? Hindi, kailangan yung tourist guide. Yung tourist guide, alam niya ang lahat ng hakbang na dapat gawin. Nadalhin ang mga turista ng safe sa lugar. Kaya they have always proper communication. May lagi sa nag-usap habang nasa daan. Mga minamahal. Kaya, yan po, bagaman sila mayaman dito sa lupa. Makita niyo mga gandang lugar natin na kung nakikita ba yan. Natutuwa sila. Dahil sa kanilang mga mata nakita niyo yung beauty ng creation ng Diyos. Pero hindi sila makarating kung walang tourist guide. Kasi yung tourist guide, pati yung mga lubog sa kalsada, alam nila yun. Tawa-tawa. Hindi ka po hindi maging tourist kung di mo alam yan. Mapapahamak yung turista na nagbabayad sa iyo o sa atin. Ang Holy Spirit po is a guide, pero hindi siya tourist guide. He is guide to our daily life as we go in our journey to heaven. Ang ating lakad makatid araw-araw yung ating pamumuhay. At sabi sa mga kasulatan, tayo po, tayo po, ng mga anak ng Diyos, ay dapat po na magbabayan. So, sabi ko kanina, ang turista at saka yung tourist guide ay dapat na-uusap nila na kung mapunta sa lugar ng kanilang pupuntahan ng magandang nadako. At sa mga biyasa, ang lalakbay, maaaring may aksidente kung hindi marunong yung tourist guide. Ang Holy Spirit po ay the perfect guide to our daily life in our journey every day towards the heavenly places. Ito ang ating pamumuhay sa araw-araw. Kasama, number 1 yung pagsasama.
at sa ating araw-araw kahit anong trabaho kahit ninyo saan man kayo naroon. Dapat mga kapatid, hindi natin naisip na, mas maganda po yung pagkansipan na tayo. At kung minsan, ayoko kung minsan na pag sa trabaho na natin, hindi na tayo siguro nakakapag-alala sa Panginoon. Concentrated na tayo sa ating trabaho. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, yung utak ng tao ay tinatawag na multifunctional. May teacher tayo dito. Kaya siya teacher, no? Sino teacher natin? Ano yung kasama? Sir, magkasama tayo gusto. Kayo ay teacher, di ba? Pag sinabing multifunctional, anong ibig sabihin na? All around sabi niya. Paano yung all around? Binigyan ko kayo ng ilustasyon na kayo ngayon nakikinig ng ating mensahe. Pero pag dumaan yung aeroplano, narinig niyo yung tunog. Nakikinig dito sa inisip niyo, nakikinig dito. So that is multifunction. Kahit yung mga nag-anda din sa paligid, kahit nandito ka, narinig mo. Sibig sa rin yung utak natin marami yung nagsasakap ng lahat ng mga pangyayari sa paligid, mga soundman na narinig natin. At may ibig din sa buhay ng tao. Kaya pag isa na pagkakas sa simbahan, pag iba-iba nang narinig mo, baka ma-divert yung iyong kaisipan sa Diyos. Lalo na kung ang paligid mo ang kantahin puro worldly, baka mapahinta ka rin. Hindi mo ba? O, totoo mo yun. Kung ang iyong kapitbahay ay pala mura, baka ikaw magtagal, baka makamura ka na rin. Alam niyo, sigot kung bakit pinalis sa Sodom at Gomora, napiktan siya ng kasamaan. Kaya sinunod ng Panginoon. Sa atin napakasarap mga kapatid dahil sa Old Testament ang mayroon ng Holy Spirit ang hati-pati at sa kapulitan. Pero sa ating panahon ang mga mananampalataya sa oras na tumanggap ka sa Panginoon, Episo 1, 3 hanggang 5 kanya ka nagkamali. Nang tinanggap ang salita ng Diyos at tinanggap si Jesus, sabi doon, and the Spirit was being sealed with you. Itinatak na sa iyo ang banal na Espiritu. Kung titignan niyo mga kapatid, tingnan niyo ang Episo. Ano ko, hindi ako nagkamali. At kung saan na ako makabot ng oras ko, yun ang ibabahagi ko sa inyo. At tandaan nyo, napakalaga ito ang ating pong ugnayan sa Espiritu Santo. Kasi mga kapatid sa ating binasa sa Juan, sabi ni Jesus, ako yung pupunta sa langit sa mga alagad. Sabi niya, ay ipapadala ko ang Espiritu Santo sa pamagitan ng Ama. Na siya maging kapalit ninyo na mang-aaliw. Dahil sila doon. Because personally, Jesus with them, nakita yung mga himala, nakita yung mga pangangalan ng katotohanan, naroon ang kapangyarihan at pagbabago ng buhay ng tao. Pero, paano ngayon kung mawala na si Jesus personal? So, dati nabasa kanina sa wanan, ipapadala ko sa iyo ang banal na Espiritu. At sabi niya doon, at ito ay hindi matanggap ng sanlibutan kasi ang Espiritu din nakikita. At hindi na siya kilala. Pero sabi niya kayo, ng mga alagad ko, bagaman hindi mo siya makita, pero kilala niyo siya. Paano ka nakilala natin ang Kristiyanan na may Holy Spirit? Mga kapatid. Sa banal na? Kasi banal. Kasi ating Diyos ay isang Diyos na may tatlo persona. Ano yun? Ama, Anak, at Espiritu. They are one God, but different offices. In power, in authority, and always done the same. Pareho ang kakayanan na. So, yan mga kapatid, malawak na pag-aaral ko niyan. Kasi, dapat malaman natin yan bilang mga Kristiyano. Na hindi na hulugan parang malungkot ka na walang niyok ang Diyos ay yun. Nariyan lang siya natitiran lang. At kailangan ng Kristiyano marunong siya makinig ng bulong ng Espiritu. Kasi kung ano yung napatigan mong salita ng Diyos na maaaring malabag mo, magsasabi yan sa isip mo, anak, mali niya. Nakakataros ba kayo naman? Mayroong mga mangyayari.
huwag kang magbiyahe dahil may aksidente sa unahan pag ikaw ay mag-dito. Nangyari yan sa amin sa tayo. Na aming isang kapatid ay napunta din sa Taytay dahil nag-aaral kami ng anak. Away siya, isang jeep na lang, dahil hindi ba yun masyado maganda ang angkas namin. Anong dalawang ng jeep dyan sa terminal? Masakay na sana sa Sikon, sa Dilas. Sabi sa kanya ng paisip, huwag kang ano yan, sasakay. Sa isip niya, hindi malakas na boses. Isip. Ang Espiritu Santo na umusap sa isip. Maraming naman. Yan ang set ng Holy Spirit sa ating personal na mga tao. Yan siya doon ay magpalala. Sabi doon, huwag kang sasakay. At ang gusto ko, kulang pa ang masaya. Hindi siya nagtagay. Bago ito, panghuli doon siya sa mga. Pagdating nila sa Manalo, aksidente yung jeep niya. Ano ang punto ko doon? Nakinig siya sa paalaala ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit is a very best and safe guide in our Christian walk of life. Amen. At hindi yan masyado natin nakapag-aralan. Hindi mo masama na si Jesus ating pag-aralan. Totoo yun. Pero sa Kanya binigay na ngayon ang otoridad. No? Sabi ng Jesus, ang sa Ama ay sa akin. Bakit? Kasi sabi ng Ama, ipapadala ko aking buktong nanak na siya ay mamatay at mangaral para sa kaligtasan ng tao. No? So, si Jesus pinanganak. Nang si Jesus lumaki at pinanganak, nangaral siya na gawa ng mga himala ayon din sa gusto ng Ama. Pero tandaan niyo, ang mga himalang iyon mga kapatid ay trabaho ng Holy Spirit sa buhay ni Kristo. Basahin niyo ang Lucas 4:18. Sabi doon, and the Spirit of the Lord is now upon me. Pakibasa lang po mga kapatid. Para bigyan natin ng punto na si Jesus, hindi ang ministeryo na siya po ay dahil anak ng Diyos na makapangyarihan. He minister under the power and the anointing of the Holy Spirit. Kasi sabi sa Episo o Pilipos, nang si Jesus naging tao, hinubat niya yung kanyang kadiyusan as a second person of the Trinity. And then ang Holy Spirit na nabigay sa kanya. Ang totoo yan, 500 years before, he prophesied the prophet Isaiah. Kita mo na kapatid, patibata. Lucas 4:18. Binasa niya yan doon sa lumang kasulatan na sulat ni Isaiah. Masilakas sa kasal mo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinubo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisili. Isang versikulo mga kapatid, yung kasunod na ang sabi niya. At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. O kita nyo. Ang tanong mga kapatid, sa ministry ng Jesus at ipagpapasa, nangyari ba yung mga himala? Kanino power ang ginamit? And the Spirit of the Lord, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. So yan po mga kapatid, ang ministry ng Holy Spirit, maging sa panahon nito. At ngayon, ikaw at ako ay bibigyan noon. Kaya, sabi doon sa pagtanggap mo sa Panginoon, hindi mo masyado naintindihan. Ang sino mang tumanggap sa Panginoon sa akin, kanyang pangalan ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Sa atin ang sisir naman sa Tagalog ay binigyan ng karapatan. Magkasama ba yung karapatan at kapangyarihan? Kasama ba yun sa atin? Bilang anak ng Diyos? Siyempre, karapatan mo na katanggap ng kapangyarihan na ikaw anak ng Diyos. At yun kung mga kapatid, sa pamagitan ng training actual ng Panginoon, sa araw-araw na kanyang paglalakbay, pangangaral, nakita niya yung mga himala. Ano unang himala mga kapatid na ginawa ng Panginoon? Ang paggawa ng alak sa asawan Diyos. Sa kasalan. Kaya sabi ng mga lasinggo, si Jesus na nagawa ng alak, bakit bawal na kami? Di ba? Nakasalpong na baga ng mga taong ganyan pa sa'yo ng mga alak. Amen. Ang tanong doon, binasa ba ninyo lahat? Yan lang yata ang binasa mo. May nabasa ka ba tayong nalasing? Ang wala? O wala pala eh. At minsan lang yung ginang Jesus, hindi siya nagpabrika ng alak.
Ay sa atin yan, pinapabrika eh. Di ba? Kaya, ang tao natuto sa kanyang pagkakasalat sa mga bisyo. So mga kapatid, mayroon mga ganong encounter sa pangangalan ng salita ng Diyos. Kaya, ang pinapunto ko pa rin dito, dahil sa Holy Spirit na siyang pumatigas. Jesus, nagbuhay ng patay. Ilang patay ang nabuhay? Dalawa. Si Lazaro at saka yung anak ng babaeng balo sa lahin. Asample na ang Diyos sa katauhan ni Jesus, sa power ng Holy Spirit, si Diyos na totoo. Si Diyos na may. Ang totoo yun, si Jesus ay tunay na tao, tunay na Diyos. Kasi pinanganak siya. Pero kapatid, yan po ang ating sinusundan. Ang ating po mga hakbang ng Panginoon. At ang guide natin po yung Holy Spirit. Dahil siya yung nagpapalaala ng lahat na ating pinag-aralan na salita ng Diyos kung kayo po ay marunong makinig. Sabi nga, sa ating kabanahunan, sa Book of Revelation, mayroon daw 7 ka-iglesia. Kung yung basahin niya, sabi niya, at sinabi ng Diyos sa iglesia ng Episo. Ng Espiritu. Sa iglesia ng Episo. So, ang guide, director, administrator, manager ng ministry ng kay Kristo ngayon, ang Holy Spirit, ang gumagalaw sa mga lingkod niya at sa mga anak niya. Tingnan mo kapatid, mamuhay ka mamaya sa ang Revelation. Lahat ng mga simbahan na 7 iglesia, laging sinasabi. At ang iglesia ito, sinasabi sa sinasabi ng Espiritu. Kaya ngayon mga kapatid, maraming mga Kristiyanong kahit tama ang pagkaturo, makapangyarihan, pagsaroon ng simbahan, pagdating sa labas, kung di na alam ng Holy Spirit ang papalala sa kanya, magkakasala siya dahil sa lalo na sa sexual na kasalanan, lalo na yan ang dami na ngayon nakalagay sa ating mga TikTok, sa ating mga YouTube, sa ating mga Facebook. At hindi masyadong aksidente din yung makikita kung mag-skandal. Yung mga bastos na ginagawa. Ay kung ma-stir up yung mga tao na, halimbawa, ikaw yung asawa na, Kristiyano ka, kung na yun, apostol ka. Ang ganda naman na kumain ko, pinakita ko yung mga sigit-sigitan. O, totoo yun. Yan po mga kapatid ay tukso. Pero sabi ng Holy Spirit, ay anak, tanggalin mo yan. Ako naniniwala na mag-usap ang Espiritu dyan dahil para hindi ka at ako tayo ba? Katanggal. For the preservation of our righteousness and holiness in this present evil world. Sabi ba, ang katotohanan niya, ganito mga kapatid. The power of sin is in the world. The influence of sin is in the world. Nandito sa influensya ng kasalanan sa mundo. At ang kanyang kapangyarihan dito. Kaya, ang Kristiyano hindi exempted pag naglalakad sa paligid. Maraming magalintok sa iyo dyan, sa akin yan. Hindi ba, maliban ba yung mga problema natin sa mga pamay namin? Kung wala kang connection sa Espiritu Santo, at hindi ka marunong makinig, na nariyan ka sa ganang sitwasyon, o hindi kang madala. Lahat ng sinayo ni Pastora sa Biblia, very powerful word. Huwag kayo magduda. Pero ang totoo lang, maraming pagdududa sa mga Kristiyano. Totoo o hindi? Yung totoo lang. No? Ako, bagay sa akin, namin na nakatayo ko dito, ako nagdududa minsan. Dumarating din yan sa akin, tao pa rin ako na may kahinaan. Pero kung wala yung Espiritu Santo, magkakasala ko. At ganun din kayo, ganun din tayo lahat. Kaya mga minamahal, kailangan marunong tayo makinig ng pag-aaral ng Holy Spirit. Ngayon, saan nakatira ang Holy Spirit sa Kristiyano? 1 Corinthians 16:17. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Diyos? Hindi lang itong simbahan ito. Yung katawan mismo. Sabi yun na nasa sa inyo. At sabi sa Prophet Pablo sa
Episode chapter 20 na nagkabali, and be renewed in the spirit of your mind. Dapat ang inyong kaisipan laging magbabago sa gabay ng Espiritu. Kasi yun yung sinasabi ko, marami ang mga makikita, marinig na pwede tayo matukso. Kaya yung mga preaching dito na sa Diyos sasabi, nagbabawal o kaya nagpapalalan o tayo nagawanoon, hindi lang sa loob ng simbahan. Kahit dalo sa labas. Kaya kinakailangan ng Kristiyano mayroong tinatag na sensitivity. Yung sensitibo ka sa mga papayo ng Diyos. Naintindihan ba yung mga kapatid sinasabi? Sigurado kayo. Okay ba yun? At ang Holy Spirit ay maganda kayo. At hindi lamang yan siya magbibigay mga kapatid ng palaala. Ikaw rin ay palalakasin sa mga pangako ng Diyos at yung mga nakaranas sa mga imbalas sa buhay mo, pagtitibayan ka kung naroon ka sa mga problema. Kaya ba sa John, ikaw ginawa ng Diyos ng imbalas. Di ba pinagaling ka? So kaya ba nagpapatuloy ka dahil pinagaling ka? Bakit ka nagpatuloy? Dahil mayroon na pa? Paalala sa'yo. At siguro dapat din isi-share mo yan. Alam niyo mga kapatid, ang himala ng labahan. Asin kapatid na ito? Pwede bang isa-isa ko ba ito? Saan ayaw kapatid ito? Oo. Ang dati si Pastor. Isang buwan siya hindi makadumi. Nagpa-doktor na siya. Naka-albular yung pa. Pero born again niya dati siya. Kasi natukso na para gumaling physically. Mabuti lang hindi siya namatay sa panahon yun. Nagkataon na tinatawag niya ako doon sa bahay. Tinawag ako. Hindi na matanda, tinatanda ko. Nandun naman yung kapatid ko si Pastor Jesus. Yun. Di ba? Ang share namin sa kanya ay yung Mark 11:23-24. Sabi niya, kung mayroon kang panampalataya na katulad lang ng butil ng mustasa, pag sinabi mo sa bundok, tumalong ka sa dagat, mangyayari ko, hindi ka man dududa. Ang tanong, bundok ba talagang literal? Hindi. Kasi wala bang pinatalo na bundok si Jesus sa dagat. Ang bundok ng mga kapatid, yung problema natin na mabibigat. Hindi pa kung nakakasakit ka, basta hindi, nakahiga ka para umakyat ka sa bundok, mahirap na huminga. Di ba? So that is the bundok of problema because of the sakit. So mga inahan, sinyan namin sa kanya, naniniwala ka ba? Kapatid, kasi hindi pa sumasa mo. Kaya po. Hindi naman siya pinag-pray. Ang sabi namin, tinanggap mo, bumaba ka at magdumi. Nakadumi siya. The power of God. Na sinabi ng Banal na Espiritu sa amin, na ibinigay sa Kanya. Kaya ngayon, pastor siya, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa pamilya mo, pastor, na dapat magpatuloy at sa lahat ng mga member na rito ngayon. Yan ang ating safety dito sa buong mundo. Hindi lamang spiritual, paging physical na katawan. Lahat ng sakit kaya pagalingin ng Diyos, kahit kaya pagalingin. Hindi problema. Ang provision ng mga kapatid na himalag kita sa 1 Pedro 2:24. Nasabi doon na kayo po ay napangaralan ng salita ng Diyos, mamuhay kayo sa katuwiran, at sa pamagitan ng mga latay ni Jesus ay nagsigaling na kayo. Okay. Pag-alaman natin. Yung salitang yon, inatal ni Jesus sa cross, o ginawa ni Jesus sa cross, mahigit na 2,000 years ago. Mag 2,500 years na yata sa ating panahon ngayon. Ang salitang iyon ay makapangyarihan hanggang ngayon. Hindi ba ikaw pinanganak, hindi ba ako pinanganak? Pero alam ng Diyos na ipapanganak sa mga lahi pagdarating na magkakasakit at sila'y manampalataya sa akin, sila ay papagalingin. At tingnan niyo mga kapatid ang salita doon. At sa pamagitan ng kanyang latay ay nagsigaling
yung salita na sigaling ay tinatawag yan na, past tense. Nangyari na. Ang kapagalingan ng iyong karamdaman, tinapos na doon pa 2,500 years ago. Kaya tinutulong yan na Jesus ay ating tagapagpagaling sa mga karamdaman. Na akin lang ang mga ito, puro na experience yan sabi ko siya because of the Holy Spirit and the teaching of the Bible. Ang lahat kayo mga kapatid ng mga kagalingan, gawa ng Holy Spirit sa mga taong kanyang ginagamit. At ikaw yan at ako ay pwedeng gamitin ng Panginoon. At ito na-share ko kagabi, Marcos 16, 17 hanggang 18. Pagkakaroon ng mabuting balita sa lahat ng tao, ang sumampalataya sa bautismo ng Diyos. At sa mga sumasampalataya, sasama ang mga tanda at kababalaghan. Sabi niyo sa aking pangalan, magpapalayas sila ng demonyo. Ang problema kapatid, may problema yan. Nakita na ba kayo ng demonyo talaga ng nobita? Natural? Ha? Wala. Umiks pa lang. Kapag mo siya mapalayas, hindi ka pa nakakita. O, di ba, saan makatao yan? Mayroon pa din sa Mateo 18, sabi, ano ba ang pagkaisa ninyo sa panalangin sa aking pangalan? At ano ang kapangyarihan nyo? Kapusin dito sa lupa, pinagapos sa kalakit. Ang pinagapos yung makawati yung trabaho ng diablo sa buhay ng tao. Alam ba ninyo na ang himpapawid ay puno ng mga demonyo sa taas? Episos 6. Mga kapangyarihan sa himpapawid sa dako kaysa asa ng kadiliman. Na yun ang bumababa sa tao at pinapagawa tayo kung ano mga kasalanan. Ang Holy Spirit lang ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya, ang sabi ng kapatid yun sa akin sa Sunday school, Pastor, ba't naging makalayas ang demonyo? Kasi, pinapalayas mo, ginagapos mo pa. Tingnan mo ba ikaw ginapos at palayasin pa doon sa pagkakulata. Brother Mas, si Salon Dagat yung nagsabi sa akin. Kaya lang ako, brother, hindi ito literal na panggapos. Pag nagsalita ka, power yan. Amen. Hindi mo man siya makita yung salita mula sa iyo, mula sa Espiritu Santo na ginagamit ka. Epektibo ang Espiritu Santo na hindi. Amen. Baging ang mga demonyo. Igagala ka kahit hindi mo siya nakita. At doon mga kapatid, ang mangyayari yung matibay naman ng palatay at sinabi ng Panginoon na magpalayas na iyo ay lalayas na. Pero, ang buhay mo ay dapat manatin ka ng buhay sa katuwiran ng Diyos. Kasi hindi yan lalayas kung parang ikaw rin na nagkakasala. Sabi na sa Diyos, nagpalayasin mo ako ay magkasama man tayo. Di ba? Kasi ang motor ng kasalanan niya ay si Satanas. Ang pinakamalakas na kanyang almas ay yung tukso. At ang tatlong tukso na yung pinakamalakas ay sa Juan 2, 17 hanggang 15-17. Mga bagay sa sanlibutan, kita ng mata, kita ng lamat at kayabangan ng buhay. Yung tatlo na kapatid, the three general armor of Satan to tempt the people. Mga mapersan, buwag tentasyon ka. Kasi yung mata natin, maraming nakikita ko, hindi ka matukso. Di ba? Pag nakita na, kahit masama pa ang nagnanasa na yung ating katawan, nagagawa. So, pagkatapos, kahit nakagawa na ng kasalanan, hindi pinagmamayabang mo. Pag tinan ako, gwapo, kaya ang aking mga jowa, Mainte ang jowa ko. Sa mga taong kalagayan, karangalan yun, pero sa Diyos hindi. Kaya hindi ko din sa mga born-again. Ilan na yata nag-iingin na. Makagusto mo. Hindi lang sa lalaki, pati din sa babae. Lahat tayo may ganong mga nararamdaman na kung di tayo akayin muli sa mga kasama. Amen. Kaya po mga kapatid,
napakaganda po yung sabi nga ay ang salita Diyos ng ating Ama tagumpay. Kaya kung tayo po ay palabasan at kailangan yun, yan ang ating panlaban kay Satanas. Kaya nantukso niya si Jesus, ano sabi niya doon sa Matthew? Anong tukso ni Satanas kay Diyos? Kung ang anak ka ng Diyos, itong bato ka ng tinapay. Kasi gutom ka na, 40 dias kagabi na wala kang kain. Tao ka. Parang sagot ni Jesus, Satanas, hindi lamang nabubuhay ang tao sa napay. Parang ngayon na wala ka nabigyan ng gabili ka na. Pag sinabi mo kapatid sa Biblia na tinapay, lahat na pagkain na nabigay ng kalusugan sa katawan, that is bread in mineral. Ibig sabihin, pagkain na pangkalusugan. Kaya mga kapatid, ano ibig sabihin noon? Ang Kristiyano, hindi naman natin tayo nakag natin ating material, financial na pangailangan. Mas number one yung salita ng Diyos. Ito po ang pinaka-lahat na kailangan natin. Dahil kung walang salita ng Diyos, hindi malaman na ang lahat ng bagay dito sa mundo na ating pinagkakinabangan, tinitirhan, ginagamit, kahit sa sarili natin, lahat ito mula sa Diyos. Amen. Kaya, itong aking pangalan ngayon mga kapatid ay parang Bible survey na ito. Historical na ito. At puro patunay na ang pangyayari ay totoo ang sinasabi ng batang ng kasulatan. Sa ating panahon na tayo po ay mga ragad ng Panginoon. Kaya paano yun matatakot ng mga Kristiyano, mga kapatid, na maging sensitibo ka. Una doon, ang Kristiyano ay dapat na ito mga sa Panginoon, na bautismo na sa tubig, kailangan natin ng bautismo ng kapangyarihan ng Holy Spirit. At ang Iglesia pinakamagtagumpay na nagsimula na hanggang ngayon ay hindi matalo-talo ay gabay ng Espiritu Santo mula sa Gawak 2, mga minamahal. Basta niyo yan ang foundation ng pinakamalakas na simbahan. Wala ng Panginoon. Sino ginamit? Sina Pedro, sina Juan, sina Pablo. At kung kayo magbabasa na bakit nakakagawa sila, lagi siya na nalangin sa Holy Spirit. Kasi siya yung kamay. Siya yung magpalaalam, pati yung pangangawan sa tanim sa iyong makapangyarihan ang kanilang mga salita. Kaya mga kapatid, sa atin po ng Kristiyano yun, hindi magkaiwala yung dalawa. Pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos at ayong biging makapangyarihan ng mga himala na bunga ng salita ng Panginoon ay dapat masasailan. At ito mga kapatid ay hini-hini at dinanasa ang kapangyarihan ng Panginoon. Anong oras ka taro? Kaya ba mag-monitor? Ilan lang? Ha? Ano oras tayo tapos? 11 na? Ano? Sorry, tapos na. Kaya nga mga naman, hindi ako projected sa ako. Hinihimay ko kasi yung mga sinasabi yan. Para makuha natin. Amen. So wala pa sa kaligtigan na natulog pa sa inyo. Balik pa. Next week. Ako, hindi ka. Pero nandito na kayo mga kapatid, lalo sa inyo mga pastor, may Bible sa paglahin dito. Dapat na ituro yun ng tinatawag ng mga giftings of the Holy Spirit. Kasi sila Pedro at saka si Juan ang buong yung Pentecostes. Doon naging matapang mamarang si Pedro at saka si Juan. Ang unang himala ay Tagawa 3. Na yung grupo doon ng 40 anyos sa magandang gate ng simbahan ng Jerusalem, ng templo, nagpapalimos. Ay si Pedro at si Juan papunta sa templo manalangin. Ay nakaganon yung kamay ng nagpapalimos. Tingnan yung Tagawa 3. Ang sabi ni Pedro at saka ni Juan, may kanta pa nga yun tayo eh. Pila ka dito, wala kami. Pero sa pangalan ni Jesus, tumindig ka at lumakad. Inabot yung kamay, ano nangyari?
Nabasa ba niyo? Tumayo siya, lumakad at tumano pa. Lumukso pa. Kaya nga nasobrahan yun sa tuwa niya. Pinapalakan lang siya. No, tumindi at lumakad, bakit lumukso pa? Ay, try mo 40 anyos hindi ka makalakad. Hindi ka matuwa yan. Siyempre mga kapatid, ay kilos ng mga lingkod ng Diyos, mga manapagkalang katulad mo na pwede kang gamitin sa himalang ito o ikaw at ako ay magpatuloy sa matuloy na pagkakas. At hindi lang yun sa mga pastor. Kaya nasabi doon sa gawaan sa Marcos, sa samasampalataya. Ang tanong, mananampalataya ka ba? Naniniwala ka ba ng Diyos mga kapangyarihan? Ang tanong, kaya ba natin gawin ito? Kailan? Now, lumabas na kayo at mga pagaling doon. Hindi ba nang gano'n mga kapatid? Kasi kung sila papagaling, utos pa rin ng Holy Spirit. Kung tayo basta-basta lang, ay, sabi kasi ni Pastor Dan, ganda na wala kayo. Pero makinig ka muna. Panginoon. Kasi may mga ganong pangyayari mga minamalo ko na naranasan ko yung taytay. Na mayroon bata na parang 4 na taon. Bago pa rin sa pananampalataya. Nagkasakit siya ng yung lagnat at tulo-tulo. Sabi sa nanay niya, ma, ipatawag mo si Pastor Dan, panalanginan ako. Kagaling talaga ako. Bakit niya nagkaroon ng paniwala yung bata? Kasi nakarinig siya sa bisahe, kaya na mga bata, nakapiktor niya sa pagkakas. Amen. Pag kumilos sa Holy Spirit, walang bata na hindi makaalam ng kahit salita ng Diyos na mahirap kung sa ating magkalaman. Kaya po namin naman, sinusunod ka sa bahay. Nalalangin mo na to, kasi hindi ako basta-basta pupunta na manalangin na. Ama, panalangin sa mga sakit, na walang palalo sa akin na Diyos. Di, wala sabi, no, pumunta ako kasi sabi sa ng kasunatan. Hindi lang sa pakiramdam, kundi sa sinabi ng salita, makapagyan ng salita. Pumunta ako. So, pagdating ko doon, nanulagin ulit ako. Sabi na parang hindi. Yung bata, may panampalataya, gawin mo na, trabaho mo yan. Malilihan ko siya. Pinag-pray, instantly, gumaling niya. Kung bakit tayo akin yung tinuturo sa mga kapatid, tayo po ang tinatawag vessel of God's honor and vessel of God's righteousness. Kaya unang-unang buhay natin ay pamuhay yung katuwiran ng Diyos. Lahat ng uri ng kasalanan ay pagsikapan natin at tulong pa rin ng Diyos na ating matanggal. At sa oras tayo ay nariyan sa gitna ng mga subok at tukso, manalangin tayo, Panginoon. Huwag mo akong pagtulutan. Maging sa panalangin tayo ng Panginoon sa mga alagad sa Matthew 6, sabihin at huwag mo kong dalhin sa tukso. Kasi kung dalhin ka, tulakan, kapangyarihan, at pala ng Holy Spirit, bagsak ka lang. At ang bawal doon ay babalik sa salita ng mga. Ako di dapat makagawa o gawa ng kasalanan at mangkuli yan sapagkat ako ay anak ng Diyos. At hindi ako pastor, pero lingkod ako ng Diyos. Pagkabahagi ako ng salita ng Panginoon. Ano man ang iyong trabaho? Ano mang profession mo? Sabi ko nga sa teacher, mga kapatid, sige tayo ng salita. Sabi ko, kasi siya ay lumaki na, siya po ay bautismado ng Holy Spirit. Ako pa man sa nakagraduate ng pag-aral sa pagka-teacher. Sabi ko, ang inyong mga estudyante ay sublado, manalangin ka sa Panginoon. Dahil hindi ka lang teacher na may otoridad ka, ngayon ang teacher hindi na ginagalang ng mga alam sa high school. Pero mga kapatid, pag nasi-Espiritu Santo ka, sabi ko, manginginig yung lalaban sa iyo. Kasi ngayon nasa sa atin mga kapatid. At ang buhay natin po ay totoo, matuwid. Hindi pababayaan ng Panginoon ikaw ay magkasala. Ikaw pa ngayon ang taga-saway at taga-pag-aral sa mga nagkakasala. Kaya
Ikaw po yan, kapatid, ngayon umaga, ang mananampalataya na sabi. Kaya kailangan yan ninyo dito ang bautismo ng Holy Spirit. Kasi sila Pedro, alam ba nila si Pedro, no, bago ko matapos. Parang nabuso ko ng marot na. Pedro na ito usawa. Na nagtuturo si Jesus kasama sila. Nang istorya kaya si Jesus sa Mateo 16, sabi niya, ako pagdating natin sa Jerusalem, ako'y usigin, huhulihin, at ako'y patayin. Alam mo, dahil si Pedro ay mahal na mahal niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi pwede yan. Yung sa atin pa ay, sabi ko sa atin pa, sa salita ay, dadaan muna sila sa aking bangkay bago gagawin yan. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Alam mo, Pedro, bago pa tumilaok ang manok, pag hinuli na ako, pagkakaila mo ako ng ilan? 3 beses. Pero kita niya si Jesus na dalaan. Mahal na kasi ang kaisipan ni Pedro na naghalo kayo mga taong damdamin at mga Diyos. Hindi ko masyadong siya ay panaluto na sa salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, dahil si Jesus ay makita sa langit, dumating yung Holy Spirit sa kawa. Siya yung leader na nangaral doon sa araw ng Pentecoste sa Jerusalem. At alam niyo kung ilan ang convertido? Agad-agad, 3,000. Kaya maging sa evangelism, pastora, maging sa teaching, pag-guided ka ng Holy Spirit, mayroong mangyayari na pagbabago sa tao at yun ang unang himala hanggang pag-gamitin ng iba't ibang kanya. Kaya kailangan ay ibaban tayo sa presensya ng Espiritu Santo sa mga kita lang bautismo ng Holy Spirit. At ang aralin niya ay makita natin sa aklat ng 1 Corinto 14, the whole chapter. Kasi ang gawain na ay magpapatibay sa iglesia. Hindi lang magpapatibay, dahil lalabas ang mga gawa ng mga makapangyarihan na may dalang matuwid na buhay at mga himala sa pagbabago ng tao. Maging timonyo ay matatakot sa atin. Maging karamdaman ay gagawin. At yan po mga kapatid ay kayo. At ako, magkasama pa rin tayo. Nasa tayo man ako, dito man kayo kaberto, na siguro dapat pag-aralan niya sa Bible sa akin. Sa leksitin na mabuti, ang ganang kapaya sa Holy Spirit, niya ay matutuhan nyo. Kasi doon yun nangyari sa amin sa Igaway Back 1987, ang gumawa ng Holy Spirit. Alam nyo, yung mga batang 5 taon nagpa-prophecy. Ako na wala pang anak na lalaki. Ay nagkanasa ako, hindi nga alam nila na gusto ko magkaroon ng lalaki, kay babae pa namin. Kaya nagtuturo sa iga ako sa bayan, nagbabible sa akin. Way back 1987, 84 pa. Sabi daw sa prophecy ng bata. Ang likod ko ng lalaki, hindi pinangalanan, pero ako yun. Nagnanasa siya, magkaanak sila ng lalaki. Nang kami ikinasal, ay wala ko dito. Ang asawa ko ay mayroong kumalianses dito sa kanan. At ang lalaki pala na bumuo sa kanan na pawalay ng pamangkin. At sabi ko, tama siguro sinabi ni Doktor, pero mas magaling yung Doktor pa sa lalaki. At yun, ang aming anak, ay naging kaklase pa ng anak ni si Jonathan. Iyan siya po yung malak ng Diyos. Ay. Pero mga kapatid, yung bakit iyan na nasisir ko sa inyo para nawala na, sabi niya na, pero Espiritu, ang pagkilos sa ating pag-usapan. Ang lahat yan ay kritika. Siguro nababago kayo na ito, hindi mo ganyan dapat ang preaching. Pero mga kapatid, yan po ang koto sa akin. So, kung nabitin kayo, Balik lang. ino ba ang lalaki niyo kung kayo mabitin? Paano gawa? Mabasa kayo. Lapang. Kayo magkaroon ng malalim pag nanasa.
Salamat sa Diyos, kung napanalangin tayo mga kapatid, pag-commit sa Holy Spirit. Ituturuan na yan. Kasi kami noon, walang alam ang ating headquarter. Walang alam ang Force leadership sa Manila. Kami ang unang Force dito sa Palawan. Way back 1972. Pero hindi namin pag-aari ang Diyos. Ginagamit lang kami. Hanggang nagdami ng mga manggagawa at karating ng sa. So kaya dapat yan lahat ng manggagawa ng Kristiyano, lalo na sa Foster Family, dahil ang ating pong funded na CVP po mga person, matindi ang mga himalayan mga karating. Bakit parang hindi ako alisin dito sa lahat? Mabasa niyo ang kasaysayan ng mga person, yung mga lungkot na dinadala sa van, sa Angelos Temple, pagdating sa lahat, hindi ko napipihan, naglalakad. Yan po ang anointing ng Force. Amen. Power ng Word of God at ng Holy Spirit magkasama. At ang matuwid na buhay ay nabira. Kaya mga kapatid, magtapos na ko, baka kung sawa kayo. Yan lang kasi sinabi ko, bunga ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo. Amen. Kaya po, nawa, ayaw ko sabihin na tanak. Mayroon kayo nakuha. At nabitin kayo, magsaliksi kayo ngayon. Sa akin mga sinasabi. Lalo na yung tinatawag na kaloob ng Espiritu Santo sa aklat ng Corinto, Kapitulo 14. Simula yung mga kapatid sa 12. Siya nakaloob yun. At yun ay dapat serious na pagtuturo. Mayroon akong aklat niyan kung bakit ako nakapagturo. At hindi lang aklat, karanasan ko. Dahil sa mga ginamit din ng Diyos sa mga lingkod. Ang mga postal minister noon, dalawa sila. Yung nauna sa amin na sa Rublo, hindi lang ang mga Bible school. Hindi lang sa mga hindi makaro. Pero kinakailangan ang Bible, ang pag-aro at ang Holy Spirit ay magkasama. Lalo pagdating ka sa Gulf Ministry. Mga pastor nun, layman. Pero pag pumastig sila, mayroong pastor na sa akin, nakakonvert yun sa tatay ko, yung nangaral sila sa tabi sa daan. Pag-aral yun doon sa daan, tatalapan ka ako. Nasaan ka sa daan? Nasa loob lang. Kasi yung kapamilya ng Diyos, yung salita. Kasi ano, at ang kapangyarihan niya ay hindi nawawala hanggang sa ngayon. Kaya lang hindi pa natin natutuklasan. Kaya ang aking partial na bahagi sa inyo. Pagpalain kayo mga kapatid ng Panginoon. At huwag kayong komento hanggang dumating sa ating na pagdagalan. Instrumento ka ng ibalang na Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pura bakasa. Hallelujah, Lord. Pura bakahanda na siya. Lord, salamat ang mga anak mo sa lugar nito iluhaw. Yamang kami nalilimitahan ng oras. Pero ikaw may-ari ng oras. Next time, Panginoon, at tuloy-tuloy na ng iglesia ito. Dahil nadinikla natin, ikaw may kalooban na ito'y bahay mo. This is the house of God. And the house of God is there the children of God. And the children of God are powerful Christian with in the powerful God that domain or reign in our heart, Lord. Sa pamagitan ng mga salita. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, ako rin po ay mamalaking kauhawan na naisir ito sa akin, ito sa mga ating mga awat. Pero Panginoon, wala ko panahon na makarating dito dahil sila po, kung minsan ako ay ganito, ay makakasya lang ako ng pagkakataon dito ko kung gusto rin nila Panginoon. Pero nandito na po si Pastor, nandito kami na namumuno, Panginoon, sa aming mga distrito, sa aming mga division na
mga division na superintendent. Panginoon, nilaga ang motor na pagkaroon sa Salming Diyos. Hindi mo, Lord, na ituro nila paano maging epektibo ang salitang aming na pag-aralan. By the anointing and the revelation of the Holy Spirit. Sa oras ito, Panginoon, itinataas ko ang lingkod mo, ang buong pamilya. Salamat po sa kawilan ng salamat din sa mga kabatiran. Kung may mga kabatiran ng Panginoon na hindi nakatin ng aming pag-aral sa umagang ito, Lord, abutin mo po sila sa kanilang mga tahanan. In Jesus' name, Lord, we release the power to give them conviction and hunger, kauhawan sa iyong mga salita, that will bring them, Lord, to the moment na sila po'y magiging instrumento ng iyong kapangyarihan at yayanigin ang kapangyarihan ng kasalanan at Satanas saan man sila naroon, maging dito sa Puerto Princesa. Lord, dalangin ko kontinyo, Lord, Panginoon ang mga hukbo ng kalangitan na tagapagdipinsa ng iyong mga iglesia. Hindi lamang prosper kung totoo ang kanilang pangaral, katulad ng tinuro mo sa amin, Lord. We believe there billions upon billions ang iyong mga anghel. Ang iyong mga anak, Panginoon, ay sa pamagitan ng banal na Espiritu at pagpapadala ng puwersa ng langit na magdidipinsa sa kanila at magagabay ang nasa buhuta ay maging matagumpay. Una, personal na buhay sa pamilya, sa iglesia at sa komunidad. Lord, salamat. Alam ko na pinapakinggan mo ang aming Panginoon mga dalangin sa oras ito. Tinataas ko sila, maging aming kapatid, Lord, na galing koyo, umawin man siya man, ay bumalik doon, Lord. Yung kanyang napakinggan, hanapin ka niya sa mga salita. Maging ang kanilang pastor doon, Panginoon. Balikan na dahil iyon ang tunay na sikreto ng tagumpay ng ministeryo sa mundo. Walang kapangyarihan sa langit at sa lupa na hindi susuko sa kapangyarihan ng salita at ng pangalan ni Jesus. Sa mga anak ng Diyos na ginagabay ng Holy Spirit. Kayo na po, walang Espiritu ang magpalaala sa kanila. Kayo na po ang mangusap sa aming mga kaisipan. Yes. Ang Lord, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Hindi lamang ito ang Panginoon. Habang pinapahintulutan mo na ang daigdig ay nanatili pa at ang kaguluhan sa ibang panig dahil sa kasatiban at kasamaan ng tao ay nangyayari, Lord, kaya nga nilagay mo kami sa ganong pangaral dahil Panginoon ay dapat mapahinto. At ang mga dapat maligtas ay mga ligtas, Panginoon. Hindi man lahat, pero ang maabutan ng Panginoon at sila po may susutangkan. Magiging kasama namin sila sa iyong pagpapatihan. Salamat, Panginoon, sa iyong gabay, ng palaala, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagtuturo sa mga salita mo, mga pangyarihan. Ito po ang aming buhay sa araw-araw. Sa iyong gabay, pagkaway, ng Espiritu, sa mga pangyarihan, pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po. Amen.